pinalaya sa gitna ng madilim na bagyo, habang ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggan ay nagpapakasarap sa loob ng mainit na mansyon kasama ang iba. Wala kang kwenta, pabigat ka lang sa pamilya. Ang huling isinumbat nila bago ako itinulak sa kalsada. Pero hindi ako mamamatay sa basurahan. Babangon ako mula sa putik na inihagis nila sa akin at sisiguraduhin kong sila ang luluhod. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang inang nilapastangan. Kabanata 1. Ang sampal ng katotohanan, isa kang linta. Magkano ba ang presyo ng bata sa sinapupunan mo? Bumagsak ang makapal na bungkos ng mga litrato sa ibabaw ng mahinang mesang kahoy, nagpakalat sa mga imahe ng isang babaeng kahawig ni Mian na tumatanggap ng pera mula sa isang estranghero. Ang tinig ni Doña Salvacion ay kasing talim ng patalim. Humihiwa sa malamig na hangin ng maliit at inuupahang silid. Nakatayo ang Donya sa gitna ng kwarto. Ang mga mata ay nanlilisik sa pandidiri, habang ang mamahaling alahas nito ay kumikinang sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Sa sandaling iyon, nakaupo lamang si Mian sa gilid ng manipis na kutsyon. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay nakakapit sa isang karayom at sinulid. Kasalukuyan niyang tinatahi ang punit na kwelyo ng lumang polo shirt ni Theo. Iyon ang paboritong damit ng lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking nangakong mamahalin na. Mamahalin siya kahit sa ang dako ng kahirapan. Ang gawaing puno ng pagmamahal na ito ay tila naging isang mapait na sumpa sa harap ng masakit na akusasyon ng kanyang biyenan. Naglabas ng isang maliit na bote ng mamahaling pabango si Leandra, ang babaeng nakatayo sa likuran ng Donya. Nagwisik ito sa hangin upang itaboy ang amoy ng piniritong tuyo na nanunuot sa dingding ng kwarto. Ang matapang na amoy ng bulaklak mula sa pabango ay tila sumasakal sa lalamunan ni Mian. Tita, let's go na. Ang baho naman dito. Hindi ko maintindihan kung paano nakayanan ni Theo na tumira sa ganitong basurahan. Nakangising wika ni Leandra habang pinapagpag ang laylayan ng kanyang bestida, tila diring-diri na madikitan ng alikabok ng kahirapan. Bago pa man makapagsalita si Mian upang ipagtanggol ang kanyang sarili, bumukas ang pinto. Pumasok ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo. Ang buhok ni Theo ay basang-basa mula sa malakas na ulan sa labas. Ngunit hindi ang bagyo ang nagpapanigas sa kalamnan ni Mian, kundi ang blangkong paningin ng kanyang asawa. Wala ang mainit na ngiti nito. Wala ang maamo nitong pagtawag sa kanyang pangalan. Ang mga mata ni Theo ay naglalaman lamang ng purong pagkasuklam. Sa nanginginig na kamay ni Theo ay isang gusot na papel. Isang pekeng dokumento ng pahintulot sa pagpapalaglag, kung saan perpektong nakagaya ang pirma ni Mian. Theo, unti-unting tumayo si Mian. Iniwan niya ang karayom at damit sa ibabaw ng kama. Iniabot niya ang kanyang kamay upang abutin ang asawa. Theo, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam ang mga litratong iyan. Wala akong tinatanggap na pera at hinding-hindi ko ipapalaglag ang anak natin. Tinabig ni Theo ang kamay ni Mian na tila isa itong nakakadiring sakit. Ang marahas na pagtanggi ay nagpaatras kay Mian. Stop it, Mian. Nandito ang pirma mo. Mariin at nanggigil na wika ni Theo habang ang kanyang panga ay nagigiting sa galit. Kinuha mo ang pera ni Mama para ipalaglag ang bata. Tapos ngayon, magmamakaawa ka? Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Tinalikuran ko ang pamilya ko. Pero pera lang pala ang katapat mo. Hindi totoo yan. Mahal kita, Theo. Anak natin ang dinadala ko. Nagmakaawa ang mga mata ni Mian, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng lalaking nagsumpaan sa kanya sa harap ng altar. Ngunit ang Theo na kaharap niya ngayon ay hindi na ang simpleng empleyadong minahal niya. Siya ang tagapagmana ng imperyo ng Ricarte na nalason ng kasinungalingan ng sariling pamilya. Tapos na tayo. Malamig na pagputol ni Theo. Bawat salita ay mistulang mabigat na batong idinikdik sa dibdib ni Mian. Huwag mo na akong idamay sa dumi mo. Tila nawalan ng hangin ang buong silid. Naramdaman ni Mian ang pagbara ng kanyang lalamunan.
Ang pakiramdam ng pamamanhid ay gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw. Ang pinakamatinding sakit ay hindi lumilikha ng ingay. Ito ay ang tahimik na pagkadurog ng kaluluwa. Ang lumang polo shirt ni Teo na kanyang tinatahi ay unti-unting nahulog mula sa gilid ng kama papunta sa maalikabok na sahig. Bago pa man tuluyang matunaw si Mian sa sarili niyang mga luha, pumasok ang nagngangalit na may-ari ng pinapaupahang kwarto. Si Aling Nena, ang matandang babae ay may hawak na makapal na sobrang naglalaman ng perang isinuhol ni Doña Salvacion. Aba, tapos na ang drama ninyo. Lumayas ka na rito, Mian. Wala ka ng bayad sa upa. Nagdadala ka pa ng gulo sa pamamahay ko. Mga magnanakaw ng asawa. Malupit na pagtataboy ni Aling Nena habang inihahagis ang iilang lumang damit ni Mian palabas ng pinto. Tumingin si Mian kay Teo. Naghihintay na ipagtanggol siya nito laban sa pang-aabuso. Ngunit tumalikod lamang ang lalaki. Inalalayan ang kanyang ina at si Leandra palabas ng madilim na pasilyo. Bago tuluyang makalabas si Leandra, inihakbang nito ang kanyang matulis na takong ng sapatos upang sadyang tapakan ang lumang polo shirt ni Teo na nahulog sa sahig. Ngunit mabilis na yumuko si Mian. Hinablot niya ang damit at niyakap ito sa kanyang dibdib. Hindi niya ginawa yon dahil umaasa pa siyang babalik si Teo. Ginawa niya iyon dahil ang damit na yon ay sumisimbolo sa tanging malinis at tapat na pag-ibig na inialay niya. Isang alaalang hindi niya hahayaang tapakan ng mga taong nabubuhay sa dumi ng kayamanan. Wala nang nagawa si Mian kundi hakutin ang kanyang basang mga damit sa ilalim ng malakas na pagbuhos ng ulan. Ang madilim na kalangitan ng Iloilo ay tila nakikidalamhati sa kanya. Naglakad siya ng walang patutunguhan, yakap-yakap ang sarili habang ang malamig na hangin ay sumusugat sa kanyang balat. Ang bawat hakbang sa maputik na kalsada ay isang paalala ng kanyang kawalan ng halaga sa mundo ng mga Ricarte. Bigla siyang napahinto. Isang matalim na hapdi ang sumaksak sa kanyang puson. Napakapit si Mian sa isang basang poste ng ilaw. Pilit na humihugot ng hininga. Ang pamimilipit ng kanyang mga kalamnan ay nagpatumba sa kanya sa gilid ng kalsada, direkta sa malapot at malamig na putik. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang ibabang bahagi ng kanyang damit. Mainit at malagkit. Ibinaba niya ang kanyang paningin at nakita ang mapupulang likido na mabilis na inaanod ng malakas na ulan. Ang kulay ng dugo ay humahalo sa malamig na tubig. Umaagos papunta sa maitim na kanal. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Anak ko, huwag mo akong iwan. Ang tanging namutawi sa kanyang mga namumutlang labi bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Mabubuhay pa ba ang kaisa-isang bituin sa kanyang sinapupunan? Ang malakas na buhos ng ulan ay nagmistulang makapal na kurtinang nagtatago sa naghihingalong katawan ni Mian. Si Aling Puring, ang matandang naglalako ng isda, ay hirap na hirap sa pagtulak ng kanyang lumang kariton pauwi nang mapansin niya ang isang nakabulagtang figura sa gilid ng kalsada. Nang makita ang mapulang likido na humahalo sa putik sa paanan ng babae, mabilis niyang binuhat si Mian at isinakay sa ibabaw ng karitong nangangamoy lansa. Wala siyang pakialam kung mabasa man siya nang tuluyan o manakit ang kanyang likod. Ang tanging mahalaga sa kanya ay maihatid ang duguang ina sa pinakamalapit na sentrong pangkalusugan bago pa mahuli ang lahat. Sa loob ng isang maliit at madilim na silid ng paanakan na amoy kalawang at lumang alkohol, nakipaglaban si Mian kay kamatayan. Walang mamahaling gamot na pampamanhid, tanging ang matinding kurot ng sakit ang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Nakadiin ang kanyang mga kuko sa bakal ng kama hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri, habang ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit upang pigilan ang pag-alpas ng kanyang daing. Ang malamig na pawis at maiinit na luha ay nagkakahalo sa kanyang namumutlang mukha. Sa bawat paghilab ng kanyang tiyan,
Bumabalik sa kanyang isipan ang malamig na paningin ni Teo at ang marahas na pagtataboy ng pamilya nito. Ang alaala ng pait na yon ang nagtulak sa kanya upang ibuhos ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang mabuhay ang kanyang anak. Ang pagdating ng isang bagong buhay ay nagbasag sa panlulumo ng madaling araw. Naramdaman ni Mian ang mainit at maliit na katawan na maingangat na ipinatong sa kanyang dibdib. Ang pag-iyak ng sanggol ay nagbigay ng panginginig sa kanyang katawan, tila isang mahigpit na yakap na naghihilom sa kanyang wasak na kaluluwa. Wala siyang maipadalang damit, ni isang pirasong lampin para sa bata. Sa gitna ng labis na awa at pagmamalasakit, hinubad ni Aling Puring ang kanyang sariling lumang kamiseta. Maingat niya itong pinunit at ginamit upang balutin at painitan ang nanginginig na sanggol. Niyakap ni Mian ang kanyang anak. Inilapat ang kanyang mga nanginginig na labis sa noon nito at tahimik na nangakong siya ang magiging pader at kalasag ng munting bituin na ito laban sa malupit na mundo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang mainit at marangyang mansyon, tahimik na nakaupo si Doña Salvacion. Hawak niya ang isang porselanang tasa ng tsaa habang nakikinig sa ulat ng kanyang tauhan sa kabilang linya ng telepono. Nang marinig niyang nawawala si Mian sa kalsada at malamang ay tuluyan ng nakunan dahil sa matinding pagdurugo, isang mahinhing ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Make sure she never comes back. Kung patay na ang bata, mas mabuti. Wala na tayong problema. Kalmadong utos ng Donya. Tila nag-uutos lamang ng paglilinis ng alikabok sa kanyang bahay. Humigop siya ng mainit na tsaa. Ipinagdiriwang ang pagkawala ng isang malaking tinik sa kinabukasan ng kanyang anak na si Teo. Para sa kanya, ang mga taong tulad ni Mian ay parang mga basurang madaling walisin palabas ng kanilang malinis at perpektong palasyo. Bumalik ang eksena sa maliit na paanakan. Isang matanang doktor ang kumuha ng maliit na patak ng dugo mula sa sakong ng sanggol para sa isang pangunahing pagsusuri. Nang basahin niya ang resulta sa isang lumang papel, kumunot ang kanyang noo at nagkaroon ng malalim na pag-aalala sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Mian na payapang nakatingin sa bata habang nagpapasuso. Alam ng doktor na ang babaeng ito ay walang ni isang sentimo upang magbayad para sa mas malalim na laboratorio sa malaking ospital. Pinili na lamang niyang itikom ang kanyang bibig at itago ang papel. Umaasang isang simpleng pagkakamali lamang ang nakita niya sa kakaibang porma ng dugo ng bata. Lumipas ang 5 taon na puno ng pawis, pagtitiis, at walang humpay na pagsisikap, naging isang mahusay na mananahi si Mian sa palengke ng Iloilo. Ginamit niya ang kanyang galing upang bumuo ng mga magagandang Filipiniana mula sa mga retaso at telang itinapon ng iba. Nagtataguyod ng isang marangal na buhay para sa kanyang anak na si Bituin. Isang hapon, habang masaya siyang tinatapos ang paglalagay ng mga perlas sa isang puting bestida, naglalaro naman ang 5 taong gulang na si Bituin sa kanyang tabi. Gawa sa mga pinagtagpi-tagping tela ang manika ng bata, ngunit masaya nitong kinakausap ang laruan. Isang iglap, napansin ni Mian ang pagbigat ng paghinga ng kanyang anak. Bago pa man siya makatayo upang alalayan ito, nawalan ng malay si Bituin at tuluyang bumagsak sa sahig na gawa sa kawayan. Ang mga patak ng dugo mula sa ilong ng bata ay walang tigil na umagos, dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng malinis at puting tela na ginagawa ni Mian. Ang mapulang mantsa ay patuloy na lumalawak, nagbabadya ng isang bagong unos na muling susubok sa tatag ng isang inang nag-iisang lumalaban para sa buhay ng kanyang anak. Ang malapot na dugo ay tila nagpinta ng isang malagim na kinabukasan sa ibabaw ng malinis at puting tela. Binuhat ni Mian ang walang malay na si Bituin. Hindi alintana ang bigat at ang panghihina ng kanyang sariling mga tuhod. Dinala niya ang bata sa isang malaking pagamutan sa sentro ng lungsod, ang tanging lugar
na may sapat na kagamitan upang sumuri sa pabalik-balik na lagnat at hindi maipaliwanag na pagdurugo ng kanyang anak. Sa harap ng salamin ng kahera, maingat na ibinuhos ni Mian ang laman ng isang lumang lata ng biskwit. Ang mga barya at nakatuping papel na pera ay pinag-ipunan niya mula sa bawat tusok ng karayom at bawat retaso ng telang kanyang pinagtiyagaang tahiin upang maging magagarang Filipiniana. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo at maliliit na peklat, isang tahimik na patunay ng 5 taong pakikibaka bilang isang solong ina na nagtaguyod ng buhay mula sa mga basurang itinapon ng iba. Sa loob ng tahimik na klinika, ang bawat salitang binitawan ng espesyalista ay tila mabibigat na batong dumadagdag sa dalahin ni Mian. "Mian, I will be honest with you," wika ng doktor habang inaayos ang salamin sa kanyang mga mata. Ang tinig ay puno ng awa. "Your daughter has a very rare bone marrow syndrome. Hindi na sapat ang mga gamot na ibinibigay natin. She needs a bone marrow transplant as soon as possible at ang pinakamataas na chance natin for survival ay mula sa isang blood relative, specifically, the biological father." Parang piniga ang puso ni Mian. Ang malamig na hangin mula sa bentilasyon ng kwarto ay tila nanuot hanggang sa kanyang mga buto. Namamanhid ang kanyang mga binti at hindi siya makahinga. Nang makalabas ang doktor, dahan-dahang lumapit si Mian sa higaan ng kanyang anak. Nakapikit si Bituin. Ang maputlang mukha ay mistulang isang lantang bulaklak sa gitna ng malalaking makina. Tiningnan ni Mian ang sariling mga kamay. Inisip niya na kaya niyang tahiin at pagandahin ang kahit anong sirang damit. Ngunit wala siyang kakayahang pagdikitin ang wasak na kalusugan ng kanyang sariling anak. Yumuko siya, inilapat ang kanyang nanginginig na mga labi sa noo ni Bituin at nangakong hahanap siya ng paraan. Lumabas si Mian ng kwarto at sumandal sa malamig na pader ng pasilyo. Doon ay unti-unti siyang nadurog. Ang pag-iyak niya ay walang tinig, walang anumang hikbi na lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit ang marahas na pag-alon ng kanyang mga balikat ay naglalaman ng himagsik ng isang inang labis na nasasaktan at walang magawa. Isang pamilyar na tinig ang nagpabalik sa kanya sa realidad. "Mian, anong nangyari? Bakit ka nandito?" Ito ay si Attorney Isadora Quintanar, isang tapat na kliyente ng kanyang mga gawang damit na kalaunan ay naging malapit na niyang kaibigan at tagapagtanggol. Nang malaman ng abogada ang desperadong sitwasyon, sinubukan nitong gamitin ang kanyang koneksyon upang alamin ang mga lumang medical records ni Teo sa Iloilo. Ngunit bumalik si Isadora na may dalang kakaiba at nakakabahala na balita. Ang lahat ng tala patungkol kay Teodoro Ricarte ay mahigpit na nakasara, binura sa mga karaniwang sistema at pinoprotektahan ng isang napakataas na awtoridad. Isang malalim na misteryo kung bakit kailangang itago ng isang ordinaryong empleyado ang kanyang simpleng pagkatao. Iniabot ni Isadora ang kanyang tablet kay Mayan. Sa makintab na screen ay nakapaskil ang isang digital na artikulo mula sa isang sikat na pahayagan ng mga negosyante. Nanlaki ang mga mata ni Mian at halos huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang lalaking nasa larawan na nakasuot ng napakamamahaling suit at may hawak na baso ng alak habang ngumingiti sa harap ng mga kamera ay ang lalaking minahal niya. Teodoro Ricarte is not just an employee. Mian, siya ang CEO at nag-iisang tagapagmana ng Ricarte Maritime Group. Malungkot at mabigat na paliwanag ni Isadora. And tonight is their ika-60 anniversary gala. Ayon sa balita, ia-announce din mamaya ang official engagement niya kay Leandra. Ang mundo ni Mian ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Ang buhay nilang simple. Ang paghihirap nila sa maliit na kwarto kung saan pinaghahatian nila ang isang tuyo. Ang pagbabalat kayo ni Teo na wala itong pera. Lahat ng yun ay isang malaking laro para sa isang taong nasa itaas. Nalinlang siya ng pag-ibig na akala niya ay totoo. Ngunit nang ibalik niya ang kanyang paningin sa salamin ng kwarto kung saan nakahiga ang naghihingalong si Bituin, nilamon ng pagmamahal ng isang ina ang kanyang natitirang galit at pagmamataas.
Wala siyang pakialam kung luluhod siya sa nagbabagang uling o magmakaawa sa mga taong umapak sa kanya. Ang mahalaga ay ang dugo ng lalaking yon. Wala nang atrasan. Ilang oras matapos ang nakakalumpong revelasyon, nakatayo si Mian sa harap ng naglalakihang pintuan na gawa sa inukit na kahoy at ginto. Ito ang grand ballroom ng hotel kung saan ginaganap ang selebrasyon ng pamilya Ricarte. Nakasuot siya ng pinakamagandang Filipiniana na ginawa ng kanyang sariling mga kamay. Isang bestidang hinabi mula sa mga itinapong retaso na ngayon ay nag-aanyong perlas sa paningin ng sinuman. Ang nakakapasong liwanag mula sa higanting aranya sa itaas ay direktang tumama sa kanyang maputlang mukha. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili sa pagpasok sa mismong mansyon ng mga demonyong sumira sa kanyang buhay. Ang nakakapasong liwanag mula sa naglalakihang aranyang kristal ay tila mapanghusgang mga matang nakatitig sa bawat hakbang ni Mian. Pumasok siya sa loob ng marangyang bulwagan ng hotel, suot ang kanyang obra maestra, isang puting Filipiniana na buong tiyaga niyang pinagdugtong-dugtong mula sa mga itinapong retaso. Bagamat ang kanyang kasuotan ay kakikitaan ng labis na husay, hindi maikukubli ng mahabang laylayan ang kanyang kupas at gastadong sapatos. Nang harangin siya ng 2 gwardiya na may mapanuring mga tingin, pinilit niyang patatagin ang kanyang panginginig. Ginamit niya ang dahilan na siya ay naroon upang maghatid ng isang isinadyang damit para sa isang tanyag na bisita. Nang makapasok siya, ang lamig ng aircon ay agad na yumakap sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagiging isang estranghero sa mundo ng mga taong kayang bilhin ang lahat maliban sa konsensya. Habang naglalakad siya sa gilid ng bulwagan, pilit na iniiwasan ang mga matang ng uuyam, isang pamilyar na bulto ang sadyang humarang sa kanyang daraanan. Si Leandra, na nababalot ng mamahaling alahas at sutla, ay naglakad ng mabilis patungo sa kanya. Bago pa man makaiwas si Mian, sadyang ibinuhos ng babae ang hawak nitong baso ng pulang alak ng direkta sa puting Filipiniana ni Mian. Ang mapulang likido ay mabilis na kumalat sa malinis na tela, mistulang isang sariwang sugat na unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib. Ay, sorry. Akala ko basurahan. Matinis at puno ng pangiinsultong wika ni Leandra. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa habang tinitingnan ang mantsa sa damit ni Mian. Ilang mga bisita ang lumingon at nagbulungan. Tinatakpan ang kanilang mga bibig habang nagpapalitan ng mapanlait na mga tingin. Mariing kinagat ni Mian ang kanyang ibabang labi habang pilit pinipigil ang emosyon. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit naisip niya ang maputlang mukha ni Bituin na nakahiga sa kama ng ospital. Nilunok niya ang kanyang pride. Para sa kanya, walang halaga ang dangal kung kapalit nito ang buhay ng kanyang anak. Habang nakayuko siya, bigla niyang naramdaman ang bahagyang panginginig sa kanyang palad. Isang batang serbidor na may suot na unipormeng bahagyang maluwag sa kanyang payat na katawan, ang lihim na nag-abot ng isang malinis na serbilyeta sa kanyang kamay. Ang tahimik na pagtatagpo ng kanilang mga mata ay nagpalitan ng isang malalim na pag-unawa, ang parehong pakiramdam ng pagiging maliit at walang laban sa mundo ng mga may kapangyarihan. Bago pa man maipunas ni Mian ang serbilyeta sa kanyang damit, isang matulis na kuko ang bumaon sa kanyang braso. Hinila siya ni Doña Salvacion patungo sa isang madilim at tago na bahagi ng bulwagan, malayo sa paningin ng mga mahahalagang panauhin. Ang mukha ng matanda ay nakangiwi sa labis na pagkasuklam. Buhay ka pa pala? Anong ginagawa mo rito? Hampas lupa. Mariing asik ng Donya, ang bawat salita ay tila laso na sadyang itinuturok sa kamalayan ni Mian. Anong kailangan mo, pera? Gusto mong sirain ang buhay ng anak ko ulit ngayong ikakasal na siya sa isang babaeng kauri namin. Kumuha ang Donya ng isang makapal na bungkos ng salapi
mula sa kanyang mamahaling bag. Walang pag-aalinlangang inihagis niya ito sa mismong mukha ni Mian. Ang mga papel na pera ay nagkalat at dahan-dahang bumagsak sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Kunin mo yan at umalis ka na. Huwag mo nang ipapakita ang pagmumukha mo sa pamilya ko. Utos ng Donya na may kasamang matalim na pag-irap. Tiningnan ni Mian ang mga pera sa sahig. 5 taon na ang nakalipas. Siguro ay umiyak na siya at tumakbo palayo dahil sa labis na kahihiyan. Ngunit ngayon, ang puso niya ay pinanday na ng hirap at pagmamahal ng isang ina. Hindi siya yumuko upang pulutin ang kahit isang barya. Sa halip, itinaas niya ang kanyang paningin at tinitigan ng tuwid ang Donya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang brown na sobre na naglalaman ng lahat ng medical records ni Between. Ang sobreng iyon ang tanging sandata niya at hindi niya ito bibitawan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng bulwagan. Ang malalaking pintuan sa harapan ay tuluyang bumukas, nagbibigay daan sa pinakahihintay na panauhin pandangal. Pumasok si Teodoro Ricarte. Wala na ang simpleng lalaking nakasuot ng kupas na polo shirt na paborito niyang tahiin. Ang nakatayo ngayon sa gitna ng silid ay isang makapangyarihang CEO. Nakasuot ng itim na suit na perpektong nakalapat sa kanyang matikas na katawan. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng pagyuko at paggalang ng lahat ng naroon. Ngunit sa likod ng kapangyarihang iyon, mayroong isang malalim na kahungkagan sa kanyang tindig. Ang kanyang mga paningin ay tila palaging may hinahanap na hindi niya matagpuan sa mundong puno ng ginto at kasinungalingan. Naglakad si Teo papunta sa gitna, habang ang madla ay automatikong nahawi upang magbigay daan. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay dumaan sa madilim na sulok kung saan nakatayo ang kanyang ina. Doon, bumagsak ang kanyang paningin sa babaeng nakasuot ng puting Filipiniana na may mantsa ng alak. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Teo. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Sa gitna ng daan-daang taong nakatingin sa kanya, ang tanging nakikita niya ay ang mga matang puno ng luha, ngunit nananatiling matatag. Ang mga matang 5 taon na niyang pilit na kinakalimutan, ngunit patuloy na bumabalik sa kanyang mga panaginip. Pagkalipas ng kalahating dekada ng pangungulila at puot, ang kanilang mga paningin ay muling nagtagpo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng marangyang bulwagan. Nanigas si Teo sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng nakasuot ng puting bestida na may mantsa ng alak. Ang lalaking tinitingala ng lahat bilang isang matatag na CEO ay biglang nagmistulang isang estatwa ng yelo na unti-unting nabibitak. Ang mga alaala ng nakalipas na 5 taon, ang mga gabing puno ng pangungulila, ang mga liham na hindi nasagot, at ang paniniwalang tinalikuran siya nito kapalit ng pera, ay sabay-sabay na bumalik at humampas sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Doña Salvacion ang panganib. Ang takot ay gumuhit sa kanyang makapal na makeup. Alam niyang sa sandaling magsalita si Mian, ang imperyong itinayo niya sa pundasyon ng mga kasinungalingan ay guguho. Mabilis niyang sinenyasan ang mga gwardya, ang kanyang tinig ay matinis at puno ng pagmamadali. Ilabas ninyo ang babaeng iyan. Isa siyang baliw na naninira ng pagtitipon. Ilabas ninyo siya. Ngayon din. Sigaw ng Donya habang pilit na humaharang sa paningin ng kanyang anak. 2 malalaking lalaki ang mabilis na humawak sa magkabilang braso ni Mian. Pilit siyang hinihila palayo sa gitna. Ngunit hindi na ito ang Mian na madaling itulak sa putikan. Ang pagmamahal sa kanyang naghihingalong anak ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang tibagin ng sinumang tauhan. Buong puwersang hinablot ni Mian ang kanyang mga braso mula sa mahigpit na pagkakahawak ng mga gwardiya. Ang kanyang galaw ay puno ng dignidad,
Isang inang leon na handang pumatay para sa kanyang kuting. "Huwag ninyo akong hawakan." Ang sigaw ni Mian ay umalingaw sa buong bulwagan, nagpatigil sa lahat ng bulungan. Hindi ako aalis hanggat hindi naririnig ng lalaking yan ang katotohanan. Itinaas ni Mian ang hawak niyang brown na sobre at buong lakas itong inihagis sa ere. Ang mga papel na laman nito ay nagliparan, tila mga puting ibon ng katotohanan na bumagsak sa paanan ni Teo at ng mga bisita. Ang mga ito ay medical records, mga resulta ng laboratorio na may tatak ng ospital at mga larawan ng isang batang babaeng nakakabit sa mga makina. "Tingnan mo, Teo." Ang tinig ni Mian ay nabasag, hindi dahil sa hina, kundi dahil sa bigat ng emosyon. "Hindi ako nandito para sa pera nyo. Hindi ko kailangan ang limos ng pamilya mo. Nandito ako para hingi ng dugo ng lalaking nagtapon sa amin para mabuhay ang anak niya." Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga panauhin. Napalunok si Leandra. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot na mawala ang lahat sa kanya. Mabilis siyang lumapit kay Teo, kumapit sa braso nito at sinubukan ang huling barahan ng panlilinlang. "Teo, huwag kang maniwala sa kanya. Sinungaling ang babaeng yan. Baka anak sa labas yan ng ibang lalaki at gusto lang niyang ipakuha sa iyo ang responsibilidad." Desperadong wika ni Leandra, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Ngunit bago pa man makasagot si Teo, isang matatag na tinig ang sumingit mula sa pintuan. "Kung kasinungalingan ang habol natin, marami niyan sa pamilyang Ricarte, pero hindi kay Mian." Naglakad palapit si Attorney Isadora Quintanar. Suot ang kanyang formal na suit, hawak ang isang tablet. Ikinonekta niya ito sa malaking screen ng stage. Sa isang iglap, narinig ng lahat ang isang audio recording. Ang boses ni Doña Salvacion na naguutos sa isang doktor na palsipikahin ang medical records ni Teo 5 taon na ang nakakaraan. Kasunod nito ay ang resulta ng DNA test na palihim na nakuha ni Isadora gamit ang hibla ng buhok na naiwan ni Teo sa isang meeting. 99.9% match. Maring basa ni Isadora sa resulta. Si Teodoro Ricarte ang ama ni Bituin Alvarez. Dahan-dahang yumuko si Teo at pinulot ang isa sa mga papel na nagkalat sa sahig. Ito ay isang larawan ng batang si Bituin, nakangiti kahit maputla, at ang mga mata nito ay eksaktong kopya ng mga mata ni Teo. Nanginig ang mga kamay ng CEO. Ang papel ay tila naging kasing bigat ng mundo. Ang bata, mayroon siyang anak. Isang anak na 5 taon niyang pinabayaan dahil sa paniniwalang niloko siya ng babaeng mahal niya. Lumapit si Mian sa lamesa kung saan nakapatong ang mamahaling wedding cake. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang bagay na maliit at tuyot. Ito ay isang singsing na gawa sa damo. Ang singsing na tinirintas ni Teo para sa kanya noong mga panahong wala pa silang pera pero puno sila ng pangarap. Ipinatong niya ito sa tabi ng mga kristal na baso. Ang tuyot na damo ay mukhang basura sa gitna ng karangyaan, ngunit ito ang pinakamabigat na ebidensya ng kanilang nakaraan. "Ibabalik ko na to, Teo," bulong ni Mian. Ang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kanyang pisngi. Ang akala ko, ito ang simbolo ng pagmamahal na totoo. Pero ngayon, kapalit na lang yan ng buhay ng anak natin. Ibibigay mo ang bone marrow mo at pagkatapos nun, hinding-hindi na kami magpapakita sa'yo. "Teo, huwag kang makinig." Biglang humawak si Doña Salvacion sa kanyang dibdib. Ang mukha ay namimilipit sa sakit. Napaupo ito sa sahig, humihingal, nagpapanggap na inaatake sa puso upang makuha ang atensyon ng anak. "Anak, mamamatay ako. Ang puso ko. Tulungan mo ako." Nagkagulo ang mga tao sa paligid ng Donya. Si Leandra ay sumigaw ng tulong, ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Teo. Tiningnan niya ang kanyang ina na nakalupasay sa sahig. Ang inang matagal siyang minanipula at naglayo sa kanya sa kanyang sariling pamilya.
at halos nagdulot ng malaking kapahamakan sa kanyang anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinalikuran ni Theo ang kanyang ina. Humarap siya kay Mian. Wala nang bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Tanging mabigat na pagsisisi at takot ang makikita roon. Humakbang siya palapit sa asawa, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang ama na huli na sa lahat. Hinawakan niya ang balikat ni Mian. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng desperasyon. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Ang masangsang na amoy ng gamot at antiseptiko ay agad na sumalubong kay Theo pagpasok niya sa intensive care unit. Tila isang malamig na sampal ang katahimikan ng pasilyo na binabasag lamang ng mahina at ritmikong tunog ng mga makinang sumusubaybay sa buhay ng mga pasyente. Hindi niya alintana ang kanyang gusot na mamahaling suit o ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang kwartong may malaking salamin. Sa likod ng transparent na harang, nakahiga ang isang maliit na anghel. Ang katawan ni Bituin ay halos matakpan na ng samot-saring tubo at kable. Ang balat ng bata ay kasing puti ng papel, ngunit sa kabila ng pamumutla, hindi maipagkakaila ang lukso ng dugo, ang hubog ng ilong, ang kurba ng kilay, at ang ayos ng buhok nito ay isang malinaw na refleksyon ng mukha ni Theo noong siya ay bata pa. Napaluhod si Theo sa malamig na sahig ng ospital. Ang bigat ng 5 taong nawala ay bumagsak sa kanyang balikat ng sabay-sabay. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa pinaghalong awa at matinding pagsisisi. Umiyak siya ng walang tinig. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog sa tindi ng hinagpis habang nakatingin sa anak na hindi man lang niya nayakap mula ng isilang ito. Ang yabag ng mabilis na mga paa ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Humahangos na dumating si Doña Salvacion. Ang mukha ay hindi kakikitaan ng awa, kundi ng takot na mawalan ng kontrol. Agad niyang hinawakan sa braso ang nakaluhod na anak. Pilit itong pinatatayo gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Theo, anak, please listen to me. Ang tinig ng Donya ay puno ng desperasyon, ngunit naroon pa rin ang pamilyar na tono ng pagmamanipula. Ginawa ko lang yun para sa kinabukasan mo. Niloko ka ng babaeng yan noon at niloloko ka niya ngayon. Baka nga pineke lang nila ang DNA result. Dahan-dahang tumayo si Theo. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumingin sa sahig. Sinalubong niya ang tingin ng kanyang ina. Ang mga mata ni Theo, na dati ay puno ng respeto at pagsunod, ngayon ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Tama na, Mama. Mariin at nanginginig na bulong ni Theo. Nakikita ko ang sarili ko sa batang iyan. Nakikita ko ang mukha ko sa kanya habang nakahiga siya dyan at naghihingalo dahil sa kagagawan mo. Hindi totoo yan. Mahal kita, Theo. I saved you from a miserable life. Pagpupumilit ng Donya, nagpapanggap na biktima habang nagpupunas ng luhang buwaya. Sa sandaling iyon, lumapit si Attorney Isadora. Walang sinabing salita ang abogada. Tanging ang pagpapakita lamang ng screen ng kanyang tablet sa harap ng mukha ni Doña Salvacion at Theo. Doon ay malinaw na nakalatag ang digital na resibo ng bank transfer. Isang malaking halaga na ipinadala mula sa account ng Donya patungo kay Aling Nena, ang landlady na nagpalayas kay Mian sa gitna ng bagyo 5 taon na ang nakalilipas. Kasunod nito ay ang kopya ng pekeng ultrasound na nagpapakitang wala ng laman ang sinapupunan ni Mian. Isang dokumentong sadyang ipinagawa ng Donya sa isang bayarang klinika. Tila sinaksak ng punyal ang puso ni Theo. Ang katotohanan ay parang asidong tumunaw sa kanyang paniniwala. Ang ina na kanyang tiningala. Ang babaeng nagsabing ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat ay siya ring demonyong nagbayad upang itapon ang kanyang mag-ina sa kalsada. You paid them? Panisan mo. Ang boses ni Theo ay basag. Halos hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Binayaran mo sila para palayasin ang buntis kong asawa sa gitna ng bagyo? Mama,
Muntik nang may mangyaring hindi na mababawi sa sarili mong apo. Napaatras si Doña Salvacion. Wala na siyang maisagot. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ng kanyang anak na parang isa siyang taong kailangang layuan. Sa isang sulok, nakasandal si Mian sa pader. Mahigpit na yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay tuyo na, pagod na sa pag-iyak. Nang tangkain ni Teo na lumapit sa kanya, naisa nang hawakan ang kanyang braso upang humingi ng tawad. Mabilis na umatras si Mian. Tila siya napaso sa ideya na madikitang muli ng lalaking naniwala sa kasinungalingan ng iba kaysa sa pagmamahal niya. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang metro lamang, ngunit sa pakiramdam ni Teo, ito ay kasing lawak ng karagatan. "Don't touch me." Malamig na wika ni Mian. Ang kanyang boses ay walang emosyon, matigas na parang bato. "Wala na tayong dapat pag-usapan tungkol sa nakaraan. Ang kailangan ko lang ay ang bone marrow mo. Iyon lang ang silbi mo sa buhay namin ngayon." Yumuko si Teo, tinanggap ang bawat salita bilang nararapat na parusa. Lumapit siya sa salamin ng ICU at inilapat ang kanyang palad dito. Sa kabilang banda, tila naramdaman ng walang malay na si Bituin ang presensya ng kanyang ama. Ang maliit na daliri ng bata ay bahagyang gumalaw. Tila pilit na inaabot ang kamay ni Teo mula sa kabila ng salamin. Ang golden moment na yon ay nagpadaloy ng bagong luha sa mga mata ni Teo. Luha ng panghihinayang sa mga panahong hindi na niya maibabalik. Bumukas ang pinto ng opisina ng doktor. Lumabas ang head specialist, hawak ang resulta ng compatibility test para sa bone marrow transplant. Ang mukha ng doktor ay seryoso. Ang kanyang noo ay nakakunot habang binabasa ang huling pahina ng report. Ang bawat segundong lumilipas ay tila humihila sa hininga ni Mian at Teo. "Mr. Ricarte, Mrs. Alvarez." Panimula ng doktor sa isang tono na nagpapataas ng balahibo sa batok ni Mian. "We have the results, but there is a complication. It's a perfect match." Ang mga salitang binitawan ng doktor ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na kaba sa dibdib ni Mian. Napaupo siya sa bakal na upuan ng waiting area. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay sa halu-halong emosyon ng pasasalamat at takot. Ang bone marrow ni Teo ay sapat upang dugtungan ang buhay ni Bituin. Nakatakda ang operasyon kinabukasan ng madaling araw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakahinga ng maluwag si Mian, bagamat may halong bigat pa rin ang hangin sa pagitan nila ng ama ng kanyang anak. Ngunit sa madilim na sulok ng pasilyo ng ospital, hindi pa tapos ang laban para sa mga taong ang tingin sa buhay ng iba ay isang laro lamang. Nakatayo si Leandra sa ilalim ng aandap-andap na ilaw. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng pagsisisi, kundi ng matinding pagkataranta. Hawak niya ang kanyang telepono, kausap ang isang tauhan na binayaran niya gamit ang perang ninakaw mula sa foundation ng kumpanya. "Hindi pwedeng matuloy ang operasyon bukas," bulong ni Leandra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. "Kapag gumaling ang batang yan at nagkabati sila ni Teo, tapos na ako. Mawawala ang lahat ng shares ko. Gumawa ka ng paraan. Dudumihan mo ang sample o kaya naman ay painumin mo ng gamot si Teo para hindi siya pwedeng mag-donate. I don't care how you do it. Just stop it." Isang nurse na mukhang balisa at pinagpapawisan ang lumapit kay Leandra at mabilis na tinanggap ang makapal na sobrang iniabot nito bago nagmamadaling naglakad patungo sa laboratorio. Samantala, nagtungo si Mian sa banyo upang maghilamos. Ang malamig na tubig ay dumampi sa kanyang pagod na mukha, pilit na ginigising ang kanyang diwa. Nang iangat niya ang kanyang paningin sa salamin, nakita niya ang refleksyon ni Doña Salvacion na nakatayo sa likuran niya. Ang matanda ay nakasuot pa rin ng mamahaling damit, ngunit ang kanyang hitsura ay magulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. "Tingnan mo ang sarili mo, Mian.
Panimula ng Donya. Ang kanyang tinig ay puno ng panghahamak habang pinapasadahan ng tingin ang simpleng suot ni Mian. Akala mo ba, dahil ibibigay ni Teo ang tuy niya ay panalo ka na? Kapag gumaling ang apo ko, kukunin namin siya sa'yo. Humarap si Mian. Ang kanyang likod ay tuwid at matatag. Anak ko siya. Wala kayong karapatan. Mayaman kami, Mian. At ikaw? Isa kang hamak na mananahi na nakatira sa squatters area. Humakbang palapit ang Donya. Dinuduro ang dibdib ni Mian. Gagamitin ko ang pinakamagagaling na abogado para patunayan na unfit mother ka. Walang kakainin ang apo ko sa bahay mo kundi tuyo at alikabok. Mabubulok lang siya sa piling mo. Sa halip na umiyak o magmakaawa gaya ng inaasahan ng Donya, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mian. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang bestida. Nakabukas ang screen nito at makikitang umaandar ang recording app. Sige, Donya Salvacion. Mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Mian. Subukan ninyong kunin si Between. Ipaparinig ko sa hukuman kung paano nyo tinawag na basura ang sarili ninyong apo at kung paano nyo inaming pera lang ang habol nyo sa kanya. Sa tingin nyo ba pagkakatiwalaan ng korte ang isang lola na nagpapeke ng abortion papers? Namutla ang Donya. Napaatras siya. Tila sinampal ng sarili niyang kahambugan. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang api-apihang manugang na kaya niyang tapakan. Sa kabilang banda, si Teo ay hindi mapakali. Ang kanyang konsensya ay hindi siya pinatutulog. Naglakad-lakad siya sa hallway malapit sa storage room ng mga gamot nang mapansin niya ang isang nurse na kahina-hinalang nagbubukas ng mga IV bag na nakalaan para sa kanya kinabukasan. Ang mga mata ng nurse ay malikot at ang kamay nito ay may hawak na hiringgilya na hindi naman dapat naroon. Dagliang kumilos si Teo. Hinablot niya ang braso ng nurse ng mahigpit. Ang hiringgilya ay bumagsak sa sahig at gumulong sa ilalim ng estante. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Teo ay mababa, ngunit puno ng panganib. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit ng isang amang pinagtatangkaan ang buhay ng anak. Sir, napagutusan lang po ako. Nanginginig na sagot ng nurse, halos maihi sa takot nang makita ang demonyo sa mga mata ng CEO. Hindi na kailangan magtanong ni Teo kung sino ang nag-utos, alam niya. Ang lason sa paligid ng kanyang pamilya ay mas malalim pa sa inaakala niya. Binitawan niya ang nurse at agad na tumawag ng seguridad upang ipadampot ito. Napasandal siya sa pader. Nanginginig ang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Muntik na. Muntik na nilang nakawin ang huling pag-asa ng anak niya. Sumapit ang umaga ng operasyon. Ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Nakasuot na si Teo ng hospital gown. Nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hinihintay na itulak siya papasok sa operating room. Bumukas ang pinto at pumasok si Min. Wala silang sinabing salita. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga bagay na hindi masabi ng bibig. Pagsisisi, sakit at pag-asa. Lumapit si Mian kay Teo. Sa kanyang kamay ay isang lumang panyo na may bordang pangalan ni Between. Ito ang paboritong panyo ng kanilang anak. Ang tanging bagay na laging yakap ng bata kapag natatakot ito. Maingat na itinali ni Mian ang panyo sa pulso ni Teo. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ng lalaki, nagpapadaloy ng kuryente ng emosyon sa kanilang dalawa. Wala akong tiwala sa iyo bilang asawa, bulong ni Mian. Hindi tumitingin sa mga mata ni Teo habang hinihigpitan ang buhol ng panyo. Pero ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Ibalik mo siya sa akin ng buhay. Hinawakan ni Teo ang kamay ni Mian bago ito makaiwas. Ang kanyang hawak ay mahigpit, tila isang pangako na isinulat sa dugo. Kahit buhay ko ang kapalit, Mian, ililigtas ko siya. Ilang sandali pa, ang ilaw sa labas ng operating room ay umilaw ng pula.
Nakaupo si Mian sa labas. Nakayuko. Nagdarasal sa lahat ng santo. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang katahimikan ng pasilyo ay binabasag lamang ng kanyang sariling paghinga. Sa loob ng operating room, ang mga doktor ay abala. Ang proseso ng paglilipat ng bone marrow ay masilan. Biglang nagbago ang ritmo ng mga makina. Ang mabilis at regular na tunog ng pagtibok ng puso ni Bituin ay biglang bumagal. Ang mga doktor ay nagkatinginan. Ang takot ay gumuhit. Sa kanilang mga mata, sa likod ng mga maskara. Bumibigay ang vital signs ng pasyente, sigaw ng head surgeon. Mula sa regular na ritmo, ang tunog ng monitor ay napalitan ng isang mahaba, matinis, at walang humpay na tunog na nagpapahinto sa paghinga ng sinumang makakarinig. Ang linyang berde sa screen ay naging tuwid at patag. Sa labas ng kwarto, napaangat ng tingin si Mian. Tila narinig ng kanyang puso ang paghinto ng puso ng kanyang anak. Ang mahaba at matinis na huni ng makina ay biglang naputol at sa halip ay napalitan ito ng isang mahina, ngunit regular na ritmo na tila musika sa pandinig ng isang ina. Humugot ng malalim na hininga ang punong siruhano bago ibinaba ang kanyang maskara at tumango sa direksyon ng salamin kung saan nakadungaw si Mian. Ligtas na si Bituin. Ang matagumpay na paglilipat ng bone marrow ay tapos na. Sa sandaling iyon, tila pinutol ang mga kwerdas na sumusuporta sa tuhod ni Mian dahilan upang mapaluhod siya sa malamig na sahig ng pasilyo. Ang kanyang mga balikat ay yumugyog sa walang humpay na pagtangis, hindi dahil sa lungkot, kundi sa labis na pasasalamat at ginhawa na tila nagtanggal ng isang bundok na nakadagan sa kanyang dibdib. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, ang himpapawid sa loob ng boardroom ng Ricarte Maritime Group ay kasing bigat ng tingga. Nakaupo si Leandra sa kabisera ng mahabang lamesa. Ang kanyang ngumangiti ay puno ng tagumpay habang kinakausap ang mga shareholders. Suot niya ang isang pulang suit na sumisigaw ng kapangyarihan, habang si Doña Salvacion ay nakaupo sa kanyang tabi. Mukhang balisa at panay ang tingin sa kanyang relo. Gaya ng alam ninyo, panimula ni Leandra, ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Teodoro is unstable. Ang kanyang personal na mga iskandalo at ang biglaang pagkawala niya ngayon para sa isang medical procedure ay patunay na hindi na niya kayang patakbuhin ang kumpanyang ito. It's time for new leadership. Ang mga matatandang miyembro ng board ay tumatango. Handa ng lagdaan ang dokumentong maglilipat ng kapangyarihan kay Leandra. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng ballpen sa papel, bumukas ng malakas ang mabibigat na pinto ng kwarto. Pumasok si Teo. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel dahil sa katatapos na operasyon at may benda pa sa kanyang balakang kung saan kinuha ang bone marrow. Ang kanyang paglalakad ay mabagal at iniinda ang sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy na kayang tumupok ng buong gusali. Wala siyang suot na Amerikana, tanging isang gusot na puting polo na may mantsa pa ng kaunting dugo sa tagiliran. Teo, anong ginagawa mo rito? Dapat ay nagpapahinga ka. Sigaw ni Doña Salvacion na pinaghalong takot at pag-aalala ang nararamdaman. Hindi pinansin ni Teo ang kanyang ina. Dumiretso siya sa harap ng lamesa at inihagis ang isang makapal na folder sa harap ni Leandra. Ang mga papel ay dumula sa makintab na ibabaw ng mesa at tumigil sa tapat ng mga nagulat na shareholders. You want leadership, Leandra? Malamig na tanong ni Teo. Ang kanyang boses ay paos, ngunit matatag. Paano kung pamumuno sa kulungan? Nanginginig na kinuha ng isang shareholder ang folder. Sa loob nito ay ang mga detalyadong bank transfer at mga dokumento ng mga peking kumpanya na itinatag ni Leandra upang nakawin ang pondo ng foundation ng kumpanya. Ang pondong dapat sana ay para sa mga ulila at scholar. This is absurd! Pineke niya yan. Sigaw ni Leandra. Tumayo at itinuro si Teo. Sinisiraan niya ako dahil nagseselos siya.
Ngunit ang sagot sa kanyang paratang ay ang mabibigat na yabag ng mga nakaunipormeng pulis na pumasok sa silid. Sa likod nila ay si Attorney Isadora Quintanar na may dalang warrant of arrest. Leandra Gozon, you are under arrest for estafa and qualified theft. Deklara ng opisyal habang inilalabas ang posas. Nagwala si Leandra nang maramdaman ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Tita Salvacion, do something. Bumaling si Leandra sa Donya. Ngunit si Doña Salvacion ay nanigas sa kanyang upuan. Ang mukha ay namumutla habang hawak ang kanyang dibdib. Ang katotohanan na ang babaeng pinili niya para sa kanyang anak ay isa palang ahas na nagnanakaw sa kumpanya ay labis na nagpabigla sa kanya. Nang hilahi ng mga pulis si Leandra palabas, ang kanyang mamahaling bag ay sumabit sa kanto ng mesa. Napigtas ang strap nito at tumilapon ang mga laman sa sahig. Ang mga lipstick, susi ng kotse, at mga mamahaling polvo ay gumulong sa ilalim ng mga upuan. My Birkin! Nasira ang bag ko! Bayaran niyo yan! Tili ni Leandra habang kinakaladkad siya palabas. Mas sinalala pa niya ang kanyang nasirang luho kaysa sa kanyang nasirang dangal. Sa kanyang pagpupumiglas, natabig niya si Doña Salvacion na nooy sinusubukang tumayo. Get out of my way, you useless old hag! Sigaw ni Leandra bago tuluyang ilabas ang pinto. Ang pagkabigla at ang pisikal na tulak ay naging mitya. Napahawak si Doña Salvacion sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay dumilat sa totoong sakit. Hindi na ito pagpapanggap. Bumagsak siya sa sahig, humihingal. Ang kanyang kamay ay nakataas sa ere. Pilit na inaabot si Teo. Teo, anak? Tiningnan ni Teo ang kanyang ina. Walang galit, ngunit wala ring pagmamahal. Tanging awa na lamang ang natitira sa kanyang puso para sa babaeng sumira ng lahat sa ngalan ng ambisyon. Sinanyasan niya ang kanyang sekretarya na tumawag ng ambulansya, ngunit hindi siya humakbang palapit upang hawakan ang kamay ng ina. Humarap si Teo sa mga natitirang shareholders. Kumuha siya ng isang panulat at mabilis na pinirmahan ang isang dokumento na inihanda ni Attorney Isadora. I am resigning as CEO effective immediately. Deklarasyon ni Teo habang ang katahimikan ay bumabalot sa silid. Lahat ng shares ko at personal na assets ay ililipat ko sa isang trust fund para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kahirapan. Si Attorney Quintanar ang mamamahala nito. Pero Teo, mawawalan ka ng lahat. Tutol ng isang matandang miyembro ng board. Magiging pulubi ka. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teo. Isang ngiti na ngayon lang nakita ng mga tao sa loob ng kwartong iyon. Hindi po. Ngayon lang ako magkakaroon ng lahat. Binibili ko ang kalayaan ko. Tinalikuran ni Teo ang boardroom, ang kumpanya, at ang kanyang ina na isinasakay na sa stretcher. Lumabas siya ng gusali nang walang dalang kahit ano. Walang kotse, walang driver, walang wallet. Tanging ang suot niyang puting polo at ang benda sa kanyang tagiliran. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakiayon ang langit sa paglilinis ng kanyang pagkatao. Naglakad si Teo sa gitna ng ulan. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa kirot ng kanyang sugat. Naglakad siya hanggang sa makarating siya sa tapat ng maliit na patahian ni Mian. Madilim na ang paligid. Tanging ang ilaw sa poste ang nagbibigay liwanag sa kalsada. Nakatayo si Teo sa tapat ng saradong pinto, nanginginig sa ginawat sa sakit. Ang sariwang tahi sa kanyang likod ay nagsimulang dumugo dahil sa layo ng kanyang nilakad, at ang pulang mantsa ay unti-unting kumakalat sa kanyang basang damit. Gusto niyang kumatok. Gusto niyang sabihin kay Mian na tapos na ang lahat, na malaya na siya. Ngunit nang iangat niya ang kanyang kamay, nanatili itong nakabitin sa ere. Sino ba siya para kumatok? Isa lang siyang lalaking wasak na walang maiaalay, kundi ang kanyang pagsisisi. Sa loob ng bahay naramdaman ni Mian ang isang kakaibang kutob.
Tumingin siya sa bintana. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang malabong anino ng isang lalaking nakatayo sa ilalim ng ulan na tila hinihintay na lamang na ang ulan ang tumapos sa kanyang paghihirap. Nanginginig ang mga kamay ni Theo habang pilit niyang niyayakap ang sarili. Ang sariwang tahi sa kanyang tagiliran, kung saan kinuha ang bone marrow, ilang oras pa lamang ang nakalilipas, ay nagsisimula na ng bumuka dahil sa labis na pagod at lamig. Ang mapulang mantsa sa kanyang puting polo ay mabilis na kumalat, humahalo sa tubig ulan na umaagos sa kanyang namumutlang balat. Gusto niyang tawagin ang pangalan ni Mian, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo at ang kanyang dila ay urong sa hiya. Sino siya para humingi ng kanlungan sa babaeng itinapon ng kanyang pamilya sa gitna ng bagyo noon? Ngayon, siya naman ang nasa labas at tinatanggap niya ito bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Sa loob ng bahay, ibinaba ni Mian ang hawak niyang tasa ng mainit na kape. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pamilyar na koneksyon na hindi maputol-putol ng panahon. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila siya ng isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Hinawakan niya ang malamig na seradura ng pinto. Huminga siya ng malalim bago ito pihitin. Bumukas ang pinto at sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang ingay ng ulan. At doon, sa ilalim ng madilim na langit, nakita niya ang lalaking dating tinitingala bilang hari ng Ricarte Maritime. Wala na ang mamahaling sasakyan, wala na ang mga alalay, at wala na ang yabang. Ang nasa harap niya ay isang lalaking basang sisiw, nanginginig at duguan. Nag-angat ng tingin si Theo. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na, ngunit naaninag pa rin niya ang mukha ni Mian na naiilawan ng ilaw mula sa loob ng bahay. Pilit siyang ngumiti, isang mapait at nanghihinang ng ngiti. Mian, ang boses ni Theo ay halos hindi marinig, tinatangay ng hangin. Wala na akong ibang mapupuntahan. Nanlaki ang mga mata ni Mian nang makita ang dugo na walang tigil na umaagos mula sa tagiliran ni Theo at tumutulo sa sementadong sahig. Bago pa siya makasigaw o makagalaw, nakita niya ang pagbaliktad ng mga mata ni Theo. Ang mga tuhod ng lalaki ay bumigay. Ang katawan nito ay dahan-dahang tumumba pasulong, tila isang punong kahoy na tinibag ng bagyo. Hindi nag-isip si Mian. Ang galit at sakit ay pansamantalang nilamon ng takot. Mabilis siyang sumalo. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa bumabagsak na katawan ni Theo. Ang bigat nito ay halos magpatumba rin sa kanya, ngunit pilit siyang nagpakatatag. Ang mainit na dugo ni Theo ay dumikit sa kanyang mga kamay, at ang init ng katawan nito ay nag-aapoy sa lagnat. "Theo, kumising ka!" sigaw ni Mian. Ang kanyang tinig ay puno ng takot habang yakap ang walang malay na asawa sa gitna ng ulan. Sa malayo, ang tunog ng sirena ng ambulansya na tumatakbo para kay Doña Salvacion ay unti-unting lumalayo. Habang si Mian ay naiwang mag-isa, hawak ang lalaking nagwasak sa kanya, ngunit siya ring nagligtas sa buhay ng kanilang anak. Lumipas ang ilang linggo. Ang malakas na ulan ng nakaraan ay napalitan ng banayad na sikat ng araw na tumatagos sa maliliit na butas ng kanilang bubong na yero. Nakaupo si Bituin sa isang lumang banig. Mahina pa ngunit may ngiti na sa kanyang mga labi habang pinaglalaruan ang manikang gawa sa ritas. Matagumpay ang operasyon. Ang buhay na ipinagkait sa kanya ng lola niya ay siya namang ibinalik ng kanyang ama. Sa ilalim ng kasunduan nila ni Attorney Isadora, pansamantalang pinayagan ni Mian na manatili si Theo sa maliit na bodega sa likod ng bahay hanggang sa tuluyan itong gumaling. Walang anumang karangyaan. Isang simpleng banig lamang ang kanyang higaan at isang gaserang debaterya ang nagsisilbing ilaw. Walang tumututol, walang reklamo. Tahimik na tinanggap ni Theo ang kanyang bagong kalagayan. Nang maghilom ang kanyang sugat, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay
sa kanilang munting tahanan. Isang umaga, nagising si Mian sa tunog ng martilyo sa kanilang bubungan. Nang silipin niya, nakita niya si Theo, pawis na pawis sa ilalim ng init ng araw. Maingat na pinupukpok ang mga pako upang takpan ang mga butas na matagal nang tinutuluan tuwing umuulan. Hindi ito nagpaalam, ginawa na lamang niya. Kinahapunan, habang nag-aayos si Mia ng kanyang mga paninda sa palengke, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nataranta siya. Pilit na hinahatak ang malaking trapal upang protektahan ang mga telang maaaring masira. Ngunit bago pa man niya ito magawa, nakita niya si Theo na tumatakbo mula sa kabilang kanto. Walang salitang namutawi. Kinuha lamang nito ang kabilang dulo ng trapal at itinaas ito laban sa hangin. Hinahayaan ang sariling katawan na mabasa ng husto upang manatiling tuyo ang kabuhayan ni Mian. Pinapanood ni Mian ang bawat kilos ni Theo mula sa bintana ng kanyang patahian. Araw-araw, gumigising ito bago pa man sumikat ang araw upang magtrabaho bilang isang kargador sa daungan ng dumangas. Ang mga kamay na dati ay pumipirma lamang sa mga milyon-milyong kontrata ay ngayoy humahaklit sa mga magagaspang na lubid at mabibigat na sako ng bigas. Ang balat nitong makinis ay nasusunog na sa tindi ng sikat ng araw at ang likod nitong dati ay nakasandal lamang sa mamahaling upuan ng opisina ay ngayoy namimintog sa pagbubuhat. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, nakita niyang umupo si Theo sa isang bato sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan nitong hinuhubad ang kanyang sapatos. Inilabas niya ang kanyang sweldo, ilang gusot na papel na pera, at mga barya. Maingat niya itong binilang. Ang puso ni Mian ay nakaramdam ng kakaibang kirot. Ang lalaking minsang nag-alok sa kanya ng buong mundo ay ngayon, binibilang ang bawat sentimong pinaghirapan niya sa ilalim ng araw. Kinabukasan, hindi pumasok sa trabaho si Theo. Naisip ni Mia na baka sumuko na ito. Ngunit kinagabihan, habang isinasara niya ang pinto, may natanaw siyang isang maliit na bayong sa labas. Sa loob nito ay isang malaking lata ng pinakamahal na gatas para kay Bituin at isang nakabalot na ulam, mainit na sinigang na isda. May nakasabit ditong isang maliit at gusot na papel. Kinuha ito ni Mian at binasa ang sulat kamay na bahagyang nabura ng ambon. Para sa anak natin. Patawad. Niyakap ni Mian ang bayong, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sa loob ng 5 taon ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit unti-unti na itong tinatabunan ng awa at isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Nang gabing iyon, muling bumuhos ang ulan. Nakatayo si Theo sa labas, nakasandal sa pader, hindi gumagalaw. Hinahayaan lamang ang malamig na tubig na bumuhos sa kanyang pagod na katawan. Tila ba gusto niyang hugasan ang lahat ng kanyang kasalanan. Tinitingnan siya ni Mian mula sa siwang ng bintana. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa awa. Nagising si Bituin sa kanyang tabi. Ang bata ay tumingin din sa bintana. Ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng inosenteng pagtataka. Hinila niya ang dulo ng damit ni Mian. "Nanay," bulong ng bata. Ang kanyang tinig ay mahina. Itinuro niya ang anino sa labas na basang-basa sa ulan. "Bakit umiiyak yung tatay ko sa labas?" Ang inosenteng tanong ni Bituin ay tila isang susi na dahan-dahang nagbukas sa nakakandadong pinto ng puso ni Mian. Kinabukasan, sa ika-6 na kaarawan ng bata, hinayaan ni Mian na pumasok si Theo sa loob ng kanilang bahay sa kauna-unahang pagkakataon. Walang handang magarbong cake o makukulay na lobo. Ang tanging nakahain sa kanilang maliit na mesa ay isang plato ng pansit na niluto ni Mian at isang maliit na kandilang itinulos sa gitna ng isang kakanin. Simple, ngunit para kay Bituin, ito ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay dahil kasama niya ang kanyang nanay at tatay. Habang kumakain, maingat na kinuha ni Theo ang isang piraso ng isda mula sa plato ni Mian at Bituin.
Gamit ang kanyang mga daliring sanay na sa pagbubuhat ng sako, buong tiyaga niyang inalis ang bawat tinik hanggang sa purong laman na lamang ang matira. Ibinigay niya ito sa mag-ina, isang tahimik na gawain na bumuhay sa isang matamis na alaala mula sa kanilang nakaraan. Napatingin si Mian. Iyon ang parehong ginagawa ni Theo noong nagsasama pa sila sa maliit na kwartong inuupahan. Ang simpleng kilos na yon ay isang bulong ng pagmamahal na mas malakas pa sa anumang salita. Nang gabing iyon, habang abala si Mian sa pag-aayos ng mga tahiin, biglang kumurap ang bombilya bago tuluyang nilamon ng dilim ang buong kabahayan. Nawalan ng kuryente ang buong baryo, agad na umiyak si Bituin sa takot. Mabilis na sinindihan ni Theo ang isang kandila. Ang maliit na apoy ay nagbigay ng mahinang liwanag, lumikha ng mga aninong sumasayaw sa dingding na gawa sa yero. Umupo si Theo sa tabi ni Bituin. Ginamit niya ang kanyang palad upang harangan ang hangin. Tinitiyak na hindi mamamatay ang apoy na nagsisilbing ilaw at init para sa bata. Lumapit si Mian upang mag-abot ng kumot. Sa kanilang paggalaw sa maliit na espasyo, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga kamay sa dilim. Isang kislap ng kuryente ang gumapang sa kanilang mga balat. Isang pakiramdam na kapwa nila matagal nang kinalimutan. Mabilis na binawi ni Mian ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Nang makatulog na si Bituin, sinubukan ni Theo na matulog sa matigas na upuang kahoy sa isang sulok. Ngunit dahil sa pagod mula sa maghapong pagtatrabaho, nakatulugan na niya ang sakit ng katawan at nakahilig na lamang ang kanyang ulo sa pader. Nakita ni Mian ang payapang mukha ni Theo sa ilalim ng sinag ng kandila. Ang dating makinis nitong balat ay may mga gasgas na at ang kanyang mga braso ay nagpapakita ng mga namumuong kalamnan dahil sa hirap. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang isang manipis na kumot. Maingat niyang ikinumot ito sa natutulog na lalaki. Sa kanyang pag-aayos, ang dulo ng kanyang daliri ay bahagyang dumampi sa gaspang ng pisngi ni Theo. Hindi niya ito sinasadya, ngunit hindi rin niya ito binawi kaagad. Sa isang saglit, naalala niya ang pakiramdam ng balat na iyon, ang init at ang pagmamahal na minsan niyang naramdaman. Biglang nagmulat ng mata si Theo. Ang kanyang paningin ay malalim at puno ng emosyon. Bago pa man makalayo si Mian, marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Hindi niya ito hinigpitan. Hinawakan lamang niya ito na tila isa itong babasaging hiyas. Dahan-dahan niyang inilapat ang pisngi sa palad ni Mian na may mga kalyo na dahil sa pananahi. Ang magaspang na balat nilang dalawa ay nagtagpo. Isang tahimik na pag-amin sa hirap na kanilang pinagdaanan. Hayaan mo lang akong protektahan kayo, Mian. Ang boses ni Theo ay paos, isang bulong sa katahimikan ng gabi. Iyon na lang ang natitira sa akin. Hindi sumagot si Mian, ngunit hindi na rin niya binawi ang kanyang kamay. Ang katahimikang nagsisimula nang maghilom ay biglang winasak kinabukasan. Habang nagtatrabaho si Theo sa daungan, abala sa pag-aangat ng mga mabibigat na kahon, hindi niya napansin ang pagdating ng isang grupo ng mga lalaking may masasamang mukha. Sila ang mga tauhan ng isang shareholder na kasabwat ni Leandra, naghahanap ng paghihiganti sa pagkakabunyag ng kanilang mga ilegal na gawain. Pinalibutan nila si Theo, walang salitang namutawi. Ang sumunod ay ang mabibigat na tunog ng kamao na tumatama sa laman, mabibigat na tunog ng kamao na tumatama sa laman, at ang pagbagsak ng katawan sa matigas na semento. Walang sinayang na oras ang mga lalaki. Ang bawat suntok at sipa ay direkta sa katawan ni Theo. Isang brutal na ganti sa kanyang pagtalikod sa mga dati niyang kasama. Sinubukan ni Theo na lumaban, ngunit ang kanyang katawan ay mahina pa mula sa pagdodonate ng bone marrow at sa labis na pagod sa pagtatrabaho. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakataas upang ipagtanggol ang kanyang ulo mula sa walang humpay na pag-atake. Ngunit sa bawat suntok na tumatama sa kanya, ang tanging nakikita niya
ay ang mukha ni Bituin at ang alaala ng pangako niya kay Mian na poprotektahan niya sila. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi pa niya napapatunayan na karapat-dapat siyang maging ama. Samantala, sa kanyang patahian, abala si Mian sa pagtatapos ng isang order. Ang kanyang telepono ay biglang nagliwanag sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang hindi pamilyar na numero ang tumatawag. Nag-aalangan siyang sagutin, ngunit isang kakaibang kutob ang nagtulak sa kanya upang gawin ito. Hello? Mahinang wika ni Mian. Sa kabilang linya, tanging gaang malakas na paghingal ng isang lalaki ang kanyang narinig. Ang tinig nito ay tila galing sa malayo at ang mga salita ay hirap na hirap lumabas. Pagkatapos ay sumunod ang isang serye ng magkakadikit na tunog, mabibigat na bagay na nagtatalbugan, basag na salamin, at isang naghihirap na daing. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Sino yan? Nasaan ka? Nag-aalalang tanong ni Mian. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang tanging narinig niya bilang tugon ay isang huling mahinang bulong na tila tinatangay ng hangin. Mian, Bituin. Pagkatapos niyon, isang mahaba at nakakapanindig balahibong pagputol ng linya ang bumalot sa kanyang pandinig. Ang telepono ay naging tahimik, ngunit ang kaba sa dibdib ni Mian ay lumaki, tila isang napakalaking bagay na sumisikip sa kanyang lalamunan. Alam niya, may masamang nangyari. Ang pangalan ni Teo ay biglang bumalik sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng takot. Ang mahabang pagputol ng linya ay nag-iwan ng isang malalim na kaba sa dibdib ni Mian. Walang pag-aalinlangan, mabilis niyang inilapag ang telepono at tumakbo palabas ng kanyang patahian. Ang dilim ng gabi ay halos lumamon sa kanya, ngunit ang takot para sa buhay ni Teo ay mas matindi pa kaysa sa anumang panganib sa kalsada. Tumakbo siya ng buong bilis patungo sa daungan ng Dumangas, ang tanging lugar na alam niyang pinagtatrabahuhan ng lalaki. Ang amoy ng lansa at ang simoy ng hangin mula sa dagat ay sumalubong sa kanya. Ang mga ilaw sa daungan ay mahina. Halos hindi sapat upang liwanagan ang kanyang daraanan. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib habang pilit niyang hinahanap ang figura ni Teo sa gitna ng madilim at malawak na espasyo. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghahanap, nakita niya ang isang figura na nakabulagta sa tabi ng mga lumang kahon sa gilid ng madilim na tubig. Ang puting polo na suot ni Teo ay nabahira ng maitim na mantsa ng dugo na halos hindi na makilala. Teo! Sigaw ni Mian. Ang kanyang tinig ay basag. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa tabi ng lalaki. Hirap na hirap huminga si Teo. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga labi ay halos asul na sa ginawat sakit. Ngunit sa kabila ng matinding hirap, mahigpit siyang nakayakap sa isang bagay. Unti-unti niyang binuksan ang kanyang palad. Sa loob nito ay isang maliit at gasgas na laruang bangka na gawa sa kahoy. Ang paboritong laruan ni Bituin na minsan niyang ipinangako na aayusin. Kahit sa gitna ng kamatayan, ang iniisip pa rin niya ay ang kanyang anak. Dinala ni Mian si Teo sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Mabilis itong dinala sa emergency room nang imungkahi ng doktor na bigyan siya ng pinakamahal na pain reliever para sa matinding sakit. Mariing umiling si Teo. Hindi ko po kailangan. Ibigay niyo po sa mga pasyente na mas nangangailangan. Hirap na hirap niyang wika. Ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasan ng tingin ni Mian. Ang mahalaga, okay si Bituin. Iyon lang. Nabasag ang pader na itinayo ni Mian sa kanyang puso. Ang galit at sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay unti-unting nilamon ng awa. Nakita niya ang isang lalaking halos malagutan ng hininga, ngunit ang iniisip pa rin ay ang kapakanan ng kanilang anak at ang kinabukasan ng iba pang mahihirap na pasyente. Humakbang si Mian palapit sa kama ni Teo. Maingat niyang inilapat ang kanyang palad sa pisngi nito.
Ang pagtaas ng kanyang dibdib ay nagpatunay sa kanyang matinding pagpipigil sa damdamin. Ba't mo ginawa yan? You almost died, Theo. Ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi sa takot na mawala ang lalaking ito. Para sa inyo, hirap na sagot ni Theo. Pilit na ngumiti. Gusto kong malinis ang pangalan ko sa inyo. Gusto kong patunayan na karapat-dapat pa rin ako. Yumuko si Mian. Niyakap niya si Theo. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib ng lalaki. Ang kanyang mga luha ay umagos, bumasa sa manipis na hospital gown. Ang pagtangis na yon ay hindi na puno ng galit, kundi ng pagpapatawad. Ang sakit ng nakaraan ay dahan-dahang nawawala. Hinuhugasan ng kanyang mga luha. Nang kumalma na siya, inangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ngunit puno ng pagmamahal, maingat niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa gaspang ng pisngi ni Theo. Ang kanilang mga hininga ay nagsalubong at ang init ng katawan ni Theo ay nagpapakita ng lagnat. Ngunit para kay Mian, ito ang pinakamainit na kanlungan. Huwag mo na kaming iiwan ulit, Theo. Bulong ni Mian. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Inilapat niya ang kanyang noo sa noo ni Theo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pag-unawa at isang pangakong walang hanggan. Dahan-dahang binuksan ni Theo ang kanyang namamagang kamay. Sa loob nito ay hindi isang mamahaling singsing na ginto. Ito ay isang maliit na singsing na gawa sa kabibe, isang singsing na maingat niyang hinukay mula sa buhangin sa daungan at buong tiyaga niyang kininis sa kanyang mga oras ng pahinga. Ito ay isang simpleng singsing, ngunit para kay Mian, ito ay mas mahalaga pa sa anumang hiyas. Wala na akong maibibigay, kundi ang buhay ko. Wala na akong pera, wala nang posisyon, wala nang pangalan. Hirap na wika ni Theo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Tanggapin mo ba ulit ang isang kargador na walang-wala? Kinuha ni Mian ang singsing na kabibe. Hindi na siya nag-isip. Sa harap ng lalaking nakahiga sa hospital bed, ang lalaking wasak na ngayon, ang lalaking nagbigay ng dugo para sa kanyang anak, at ang lalaking nagtangkang protektahan sila, siya ay ngumiti. Isinuot niya ang singsing sa kanyang kaliwang kamay, sa mismong daliri, kung saan minsan siyang nagsalita ng oo sa harap ng altar. Ang kanyang mga luha ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng labis na kagalakan at pagmamahal. Tanggapin ko ang isang kargador na walang-wala, sagot ni Mian. Ang kanyang boses ay buo at malinaw. Basta huwag mo na akong paasahin sa peke na pag-ibig ulit. Ang gusto ko ay isang pag-ibig na totoo, kahit gaano pa kahirap. Isang opisyal ng pulisya ang pumasok sa kwarto upang kumuha ng pahayag mula kay Theo tungkol sa nangyaring pag-atake. Ngunit nang makita niya si Mian na maingat na inilalagay ang isang kutsara ng mainit na sabaw sa bibig ni Theo, ang pulis ay tumigil. Tiningnan niya ang payapa at puno ng pagmamahal na eksena. Ngumiti siya ng mahina at dahan-dahang isinara ang pinto. Hinahayaan ng dalawang taong naghilom ang sugat na magkaroon ng kanilang pribadong sandali. Sa labas ng kwarto, ang madilim na kalangitan ay unti-unting lumiwanag. Ang unang sinag ng araw ay dumaan. Sa malaking bintana ng ospital, sumisinag sa mga kamay ni Mian at Theo na magkakapit-bisig. Lumipas ang 2 taon. Ang maliit na patahian ni Mian ay naging isang malaking pagawaan, ang bituin Filipiniana. Ang maliliwanag na tela at disenyong likha niya ay nagdala ng kulay at pag-asa sa mga kababaihan sa komunidad, lalo na sa mga ina na tulad niya ay nag-iisang nagtataguyod ng kanilang pamilya. Ibinahagi ni Mian ang kanyang kaalaman sa pananahi, nagbigay ng trabaho at dignidad sa mga dating itinaboy ng lipunan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo mula sa pagtahi, ngayon ay mas naging malakas,
Hindi lamang sa paglikha ng magagandang damit, kundi pati na rin sa pagbuo ng isang komunidad. Si Teodoro, ang dating CEO, ngayon ay abala sa pamamahala ng logistical operations ng Bituin Filipiniana. Ang kanyang dating mamahaling suit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt at pantalon, ngunit ang kanyang mukha ay mas maligaya at puno ng kapayapaan. Pinagpapawisan siya sa pag-aayos ng mga deliveries at pagtulong sa pagbubuhat ng mga tela, ngunit sa bawat patak ng pawis ay naroon ang nangiti ng isang taong tunay na nakahanap ng kanyang halaga. Ang kanyang mga kamay, na dati ay may hawak na milyon-milyong kontrata, ngayon ay humahawak sa mga tela at kasama ni Mian ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Sa isang sementadong ospital sa liblib na bahagi ng probinsya, nakaupo si Doña Salvacion sa isang wheelchair. Wala na ang kanyang mamahaling alahas o ang matayog na tingin sa kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagsisisi. Ang mga bisita niya ay bihira at ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling pagbulong ng pangalan ni Teo sa kawalan. Ang imperyong pinagsikapan niyang itayo para sa kanyang anak ay siya ring nagbigay sa kanya ng walang hanggang kalungkutan. Si Leandro naman, ayon sa balita, ay nananatili sa loob ng piitan, nagbabayad sa kanyang mga kasalanan ng pagnanakaw at panlilinlang.